Hello, hello! Hi! Magandang gabi mga kaibigan! Hello and welcome dito sa ating palatuntunang Radyo Klinika sa DWIZ. Kamusta po? Ako po si Maru Pahati Saine. At syempre ngayong gabi kasama po natin walang iba, Dr. Noel Husay Laksamana. Hi, Doc! Isang magandang gabi po sa inyo. Saka sa lahat ng ating mga kaibigan na nakatune in dito sa DWIZ sa ating kwentuhan tungkol sa kalusugan ng ating mga mata. Oo nga, kasi ngayong mga panahon na ito, no, dumadami na naman ang nagkakaproblema dun sa kanilang mata. Actually, parang wala nga yatang panahon talaga yan. Lalo na yung mga doc nagkakaroon ng atake ng stroke, tapos naapektuhan yung kanilang mga mata rin pala, no? Oo, alam mo, isang magandang topic na mapag-usapan natin, yung ano ba yung epekto ng mga nagkakaroon ng problema sa ulo o nagkaka-stroke. Dahil ang mata ay isa sa mga pangunahing organ o katawan na affected ng ganitong uri ng kondisyon. At yung kadalasan ng mga taong na stroke, sino ba yung mga prone na yan? Mga taong may hypertension, mga taong matataas ang cholesterol, mga diabetics, yan. Oo. Alam mo, actually, siyempre, yung mga sa age group, mostly mga seniors, di ba? Although may mga bata rin na nagiging biktima rin ng stroke. Marami rin mga bata na nakikita tayo. Okay. So ano ba ang significance niyan? Pag-usapan natin, ha? Yung significance ng stroke, yung epekto ng stroke sa paningin ng tao. Oo. Eto kasi katulad nga nitong sumulat sa atin si Rachel Moyo, sabi niya, ang biyenan ko po na babae dinala namin sa ospital noong January 3 na stroke po base po sa kanyang CT scan result na apektuhan po ng pamamaga ang occipital area. Kaya halos ang linag na lang po o wala nang makita. Yung cerebellum naapektuhan ng pamamaga pero konti lang. Nag-okay naman daw po and clinically recovered na siya noong January 17 to 22 na-discharge sa ospital. Pero ayun po, Doc, bakit ganoon hanggang ngayon hindi pa rin po siya makakitang mabuti? Okay. Bakit daw kaya ano nangyayari? Ganito po yan. Yung mga nabanggit niyang parte ng brain, mabuti meron tayong illustration dito, no? Ang tao po ay nakakakita dahil sa tinatawag na ocular or optic neurosensory system. Ano ibig sabihin nun? Ang paningin po ng tao ay napaprocess mula sa mata, papasok yung ilaw, yung light, yung hugis, dadalhin po ng optic nerve yan, papunta sa tinatawag sa visual pathway mula sa retina, sa optic nerve, optic chiasm, optic tract, optic radiation, then papunta dito sa tinatawag nating center ng vision na nagpa-process ng information. Ang ating mata parang computer system yan. Meron siyang webcam. Yung webcam konektado ng kuryente papunta sa CPU. Yung CPU, Central Processing Unit, yung tinatawag nating brain. The brain will determine and process the light, the colors that are going inside the eye, and turn that into an image. Doon nabubuo yung imahen sa ating utak. Ito yung tinatawag ng ating pasyente na si Rachel ba yun? Na yung biyano niya, tinamaan yung occipital area. Ito po ang tinatawag natin occipital area. Yung occipital area na yan, dyan po yung pinakasentro ng paningin ng tao. Kanya, pag nabagok yan, na-stroke o nagka-pramig yan, nawawala ang paningin ng tao, nabubulag. Now, depende sa parte ng brain o ng optic nerve na tinamaan ng damage, nagkakaroon po ng sari-saring manifestation ng pagkawala ng paningin dito sa aking aking kaliwa o kaliwa ng screen. Nakikita ninyo ang normal dapat nakikita buo ito. Pag na-transect itong optic nerve na to, biglang mawawala yung paningin sa kaliwa, no? Pag dito yung damage sa optic chiasm, lumilitaw, parang nawawala yung peripheral vision, yung tinatawag na right and left hemispheric medyo mawawala pag tinamaan yung optic chiasm. So dito pagka nagkaroon ng pituitary adenoma, pituitary tumor, at ano pang bagay na mag-focus ng pagkasira ng
optic chiasm na tinatawag, ganito po yung manifestation ng pagkabulag. Pag dito, yan niya, ha? Yes. Pag tumama dito sa optic radiation, mapansin niyo, nagkakaroon tinatawag na pie in the sky ang paningin. No? Pag dito sa kaliwa tinamaan, yung kanan, ang kanang part ng visual field ang nawawala. Opposite kasi ano. At pag dito sa tinatawag na, dito sa lugar na to, ito na, nakahati. Kalahati. Hemianopsia, ang tawag dyan, ha? Nahati, kalahati, nabulag. Kalahati, anopsia, nawala ng paningin. Yan. So, at dito, finally, dito sa may, bago makarating sa optic, sa cortex, yung optic, occipital area, ganito yung nangyayari. Meron sila tinatawag parang central sphering. Tapos pagka tinamaan yung tinatawag na occipital area mismo dito, maaaring mawala lahat ng paningin. So, depende sa area ng brain na tinamaan ng stroke o na aksidente o na trauma, nandun yung tinatawag na magiging visual field damage. So, paano natin nalalaman kung anong hugis ng visual field damage? Meron tayong tinatawag na pang test. Yung common term namin dyan is perimeter or perimetry. Pero ang proper term is yung tinatawag naming visual field analysis. Natetest po natin yan using a computerized system para ma-measure natin, ma-assess at ma-plot. Ma-map natin yung area, ma-delineate natin yung area na nakakakita at saka hindi. So, paano yun, Doc? Sabi niya, nag-recover na raw na ilabas ng ospital. Hindi na ba magre-recover yung mata, yung occipital area na naapektuhan ng pagkakastroke? It's possible mag-recover yun. So, yung neurologist at saka yung kung na-operahan siya, yung neurosurgeon, sila yung mag-treat para makarecover yung part ng utak na damage. At pag so yan yung naman utak ang dapat i-address. Yes, opo. Hindi po sa mata nanggagaling yung pagkawala ng paningin. Kasi chances are the eyes are very okay. Walang problema sa mata, nasa brain yung problema pagkagano. Okay. Oo. Pero, yun, sabi mo, pati ang trauma pala, yung mga nababagok, mga na-aksidente, pwede palang maapektuhan yung paningin din nila, no? Pero pwedeng, hindi naman permanente yan, hindi permanente, Doc. Maaari, yung iba na-apektuhan lang dahil nabugog na maga. Pag nawala yung maga, sometimes nakaka-recover naman. Basta intact pa yung brain, yung circulation niya, at saka hindi naman na-damage yung mga tinatawag na nerve fibers, saka nerve, mga ano doon, maaari na maka-recover. Kasi, alam mo, ang brain ang isa sa pinaka mabagal mag-regenerate. Sa lahat ng parte ng katawan natin. Okay, oo. Naku, sana gumaling na agad yung biyanang Rachel, kasi sabi nila, nagka-COVID pa raw. Nagkaroon pa ngayon ng COVID pagkatapos ng kanyang stroke, 72 years old. Yun. So, yun nga, lahat na nga lang halos na, ngayon, blame ang COVID palagi, di ba? Okay. Meron nga doon, sabi nadulas kasi nagka-COVID. Yan, namatay. Nako. Oo. Yung isa naman, yes. Meron dito, konsehal sa isang bayan dito sa Pampanga. Nagkaroon siya ng ubo at saka lagnat. Siyempre, nag-swab at saka tinest. Sabi, may COVID ka. Natakot, inatake sa puso, namatay. Naku, kasi natakot. Natakot. So, ano yung ginamatay niya? Sabi, COVID. Ganun tumataas yung Kaya tumataas yung kaso. Nabibilang na lahat yung dahilan ng kamatayan sa COVID. Correct. Oo, pero yung diabetes, Doc, kapag nasira ang mata, dahil sa diabetes, talagang mata ang tinamaan, hindi mga nerves dun sa brain. Mata. Okay. Kasi ito naman, yung isang ang sabi niya, hindi raw siya makakita ng maayos kapag nakadiretso siya ng tingin. Kinakailangan na iakyat pa niya yung kanyang mga mata pataas para makita raw. Papaliwanag ko kung paano sisira mata sa diabetes. Oo. Ito ang model ng mata. Ang tao may diabetes, kadalasan, maagang tubuan ng katarata. Isa yan. Ang katarata, ang lens ng tao, dapat din yung ka-clear kapag bata at normal, Oo. Pagkatapos tinutubuan ng katarata, yung lens, nagiging ganito yung hugis. Nakikita niyo ba yung transparency? Nagiging parang ganito. Hindi nawawalan siya ng
transparency. Nagiging opaque. Oo. Yung normal, nagiging opaque na siya. Ito yung may katarata. Di ba? Kita yung pagkakaiba. Yes. Halos wala ka na makita doon sa So, isa yan sa mga sanhi ng pagkabulag sa diabetes. Maagang tubuan ng katarata. So, ang katarata, ino-opera yan, papalitan ng panibagong lens, maaari siya makakita muli ng maliwanag at maayos. Ha? Now, yung isang dahilan kung bakit ang tao ay nasisira ang paningin dahil sa diabetes, ay ang pagkasira ng mga ugat dito sa loob ng retina. Ito po yung retina, ito yung mga ugat niyan. Kapag ang tao may diabetes, yung maliliit na mga blood vessels, madaling masira yung inner lining, yung endothelium na tinatawag. Inner lining ng mga blood vessels. Kapag ito ay madaling masira, ito po ay magbabara. At pag nagbara yan, madali pong nawawalan po ng supply ng oxygen yung dapat lagyan. Pag kulang sa oxygen ng sinusuplayan na gano'n, eh namamatay po yung part ng retina na yun at nabubulag. Ganun din, nakukulangan din sa supply ng nutrition yun. No? So, ang ating purpose dyan ay maiwasan yun na magbara. Dahil, again, pag barado rin, madali rin pumutok yung ugat niya kasi naging mahuna. So, pag mutok yan, dumudugo. So, nagkakaroon ng tinatawag na vicious cycle na magbabara, dudugo, magkakaroon ng fibrin formation. And dahil sa kulang ang oxygen sa mata, hihingi ng oxygen yung mata. Maglalabas siya ng neovascular enzymes or hormones. At ito po ay magkakos ng production ng new but abnormal blood vessels. Yung mga abnormal blood vessels yan, tawag natin neovascularization, these are abnormal dahil madaling pumutok, marupok. Pag marupok, madaling dumugo at lalong lalabo yung mata. And the beat goes on, the cycle goes on. Lumalabo, palabo ng palabo, hanggang sa nawawala yung paningin. So, eventually, magkakaroon ng membrane formation, traction membrane, at traction membrane detachment. So, yun yung maaaring mangyari sa tinatawag na tao nagkakaroon ng diabetes. So, para maiwasan yan, number one, siyempre, kung may katarata na, tatanggalin yung katarata. At yung likod naman, kapag nagkakaroon ng diabetic retinopathy, papunta na sa proliferative stage, ay nilalaser po yan para mabuwasan yung demand ng oxygen at mabuwasan yung demand mag-production ng neovascular factors. At yun ay maaaring magawa sa pamagitan ng laser eye treatment, yung pan-retinal photocoagulation, at sometimes injection ng mga anti-VEGF na tinatawag like mga Avastin, Lucentis, at kung ano-ano pa. Oo. Okay. Yung pong nagkakaroon ng retinal detachment, Doc, yung sinasabi mo na parang humihiwalay yung retina, paano naman nangyayari yun? Ito, ang retinal detachment, maaaring mangyari sa pamagitan ng yung pagka nagkakaroon ng diabetes. The other one, which is a common form of or common cause of retinal detachment, nagkakaroon ng maliit na butas dito in between sa gilid na retina. At yung butas na yon, papasukan ng fluid. Pag pinasukan ng fluid, parang nagkabutas sa wallpaper mo, nagkaroon ng konting butas at pinasukan ng tubig yung wallpaper. Hihiwalay yung... Yes. Hihiwalay yung pagkakadikit ng wallpaper, aangat yun at nadidetach. Kapag nadetach yun, nawawala sa ayos yan at nawawala ang paningin. Oh, okay. Pero pwede pang ayusin. Pwede pang ayusin yun. May pwedeng pagdikitin uli. Maaari naman po, especially in the early phases po. So, may ginagawa doon, tawag doon, either mag-scleral buckling o kaya yung tinatawag na pars plana vitrectomy with gas or silicone injection sa loob para dumikit ulit yung retina. Hindi ba pwedeng mga eye drops lang ang ilalagay? Hindi po. Surgical yun. Talagang pag-uniwalay na, no? So, ang eye drops is just to prevent the inflammation, yung pamamaga. Maaari po. Maaari makabawasan ng inflammation yung eye drops. Pero yung detachment mismo has to undergo surgery. Oo. So, yung sinasabi ko sa iyo, Doc, na kakilala ko na kailangan tumingala pa siya, itaas niya yung kanyang paningin para makita niya kung ano yung nasa harap niya, naghihiwalay na yung retina noon, kaya ganon? It's possible po. Okay. Oo. Mga ilang injection nung yan ba yung VEGF injection, Doc, sa anti-VEGF ang tawag nila dyan. It depends. Some people, nagre-respond ka agad yung kanilang mata.
1 or 2 injections lang. Iba naman, inaabot ko ng mga up to 8, 10, 12 injections. Ganun. Nasabihan namin, we really have to be patient. Depende sa needs ng eyes nila. Oo. Namamonitor naman yan eh. Merong mga test na ginagawa para makita kung active pa yung neovascularization o hindi naman. Mga magkano usually ang ganyang injection? Depende sa center at saka depende sa gamot eh. Pero usually nagre-range yan around 15 to 25,000 per injection. Okay. Depende po, oo. Masakit ba yun, Dok? Si injection? Hindi naman. Tolerable naman kasi meron topical anesthetic na ibinibigay doon. Oo. Tapos meron ba silang bawal gawin after the injection? Bawal ba sila magbasa? Number 1, Oo. dapat ma-maintain nila yung Sugar. yung kanilang sugar. Oo. Tapos case to case naman eh. Ako, hindi naman ako masyado maraming binabawal. 3 lang. Magkusot ng mata, tumingin sa pangit, at saka kumuha ng kasalanan. Yun lang. So, hindi pala Sa bawal pagkain magbasa. pwede naman maligo. Oo, hindi naman bawal. Ayun, oo. Hindi rin bawal tumingin pag may dumaan. Ang tinatanong ng iba, after, akala ng iba kapag na-laser na, ang tao may diabetes, mawawala yung grado, liliwanag ka agad. The answer is no. Yung laser treatment na ginagawa sa diabetes is just to prolong the life of the eye. It is not meant to remove the eyeglasses or what. Iba po yun. Ibang laser po yun. Yung tawag namin dyan ay laser eye correction ang tawag doon sa laser na yun. Yung sa diabetes, ang tawag namin din pan-retinal photocoagulation. Oo. At nakaupo ka lang doon, di ba? Habang ikaw ay ginagawa, hindi ka hihiga. Yes. Oo, nakaupo ka lang sa isang machine tapos diretso na i-treat ni Doc yun through laser. Mga ilang seconds or ilang minutes na gagawin sa kanila? Usually, depende. Depende sa case eh. Saka depende sa machine na ginagamit. Kapag ginagamit mo yung tinatawag na yung lasers na multi-spot lasers, mas mabilis yun kaysa doon sa single shot lasers. Yung Pascal laser na tinatawag na ginagamit, mas mabilis yun. At kung sa mga 5 to 10 minutes na yun. Pagka yung ordinary, mga 10 to 20 minutes. Depende po sa makina at saka sa gumagawa din. Saka sa case. Okay. Dok, kung kunyari na-cataract surgery na ang isang mayroong problema sa kanyang mga mata, no? Hindi na uulitin pa yung surgery na yun. Ano po, pagka ba natanggal na yung? Natanggal na yung merong depekto na lente sa mata. Yung cataract. Ang cataract po, pag natanggal, hindi na bumabalik yan. Hindi na bumabalik ang catarata. Minsan lang po yan maalis. Oo, katulad niya, no? So, may mga iba-iba bang paraan ng surgery for the cataract? O iisa lang yes, paraan ng surgery? Meron, iba-ibang, kagaya mga pinapakita mo niya sa screen, yung nasa gitna, itong nasa gitna ngayon, ang tawag na diyan, phacoemulsification. Yung nasa gitna, saka sa right side ng screen, yan, phacoemulsification yan. Yung iba naman, yung sinauna, yung tinatawag nating extracapsular cataract surgery, yung buong capsular nucleus tatanggalin. Pero yung posterior capsule ay natitira. Yan ay malaking hiwa sa mata. Pero with the newer techniques na ginagawa natin, yung tinatawag na phacoemulsification, maliit lang ang sugat, the patient is wide awake, yung anesthesia pinapatak lang, walang tahi, walang takipang mata, then you can go home immediately. An intraocular lens will be inserted in the eye upon removing the cataract. It is a replacement of the natural lens that would allow the patient to see clearly, and with the new lenses, patients are able to see near and far even without eyeglasses. So, yun po yung cataract surgery pagka cataract surgery sa ngayon, because of this modern technology that we have now, ay kadalasan naabot lang mga 7 or sometimes less than 10 minutes per eye. Lalo na kay Doc, ang bilis-bilis ni Doc mag-opera. Tapos, ang goal po natin, pag tinanggal yung cataract, we also try to remove the grade of the eye. Tinatanggal na rin po natin yung grado para komportable yung pasyente. The patient, ang goal natin they'll be functional at least 90-95% of the time, even without eyeglasses. Okay. Anyway, Doc, paano yung mga
nagpa-cataract operation na, pero sabi nila, "Dok, bakit muling lumabo itong aking mga mata? Ano ang nangyari?" Oo. Maraming factors. Sometimes, merong yung pinaka-common ay yung tinutubuan ng mga tinatawag na posterior capsular opacities. It's like this. After replacing the lens with the new one, dito, a membrane behind the lens will start becoming opaque, yung tinatawag natin posterior capsule. When that happens, we will cut that membrane using YAG laser, yttrium aluminum garnet laser. So YAG ang tawag doon, YAG laser. Oo. So 1064 yung ano niya, yung frequency niya. So pagka ginawa yan, posterior capsular, nakikita po sa screen ngayon. So ile-laser lang on the left side of the screen, nandoon yung tinatawag na YAG laser. It will hit that capsule, cut that, and the patient will be able to see clearly again. In the middle of the screen, meron pong drawing doon na nakita na natanggal na yung center, luminaw na ulit yan. So light can pass through the clear lens again. So yung neodymium YAG laser na tinatawag, yun ang ginagamit natin dyan. In the olden days, without the laser, you have to enter and cut that manually. Bakit ba nagkakaroon ng opacification pa? Kung na siya, na operahan siya sa katarata, bakit muling nagkakaroon ng paglalabo? Yeah, minsan, ang sabi nyo, nagkaroon parang inflammatory reaction doon sa likod. Okay. At cellular fragments are deposited on the capsule. So, lalo na kung may diabetes, Opo. So, tinatanggal po yun. Kanya, during surgery, we try our best to clean the capsule very, very well in order to lessen yung tinatawag na lens epithelium that can lead to regrowth of such capsular opacification. So, pero pag nag-YAG laser ka na, hindi na uli mag-opacify yan. Wala nang chances. Usually hindi na po kasi yung scaffold na pinagtutubuan ng nawawala po. Okay. Tapos hindi naman ito masakit, no? Kasi ginawa rin sa akin ito. Hindi ito masakit. Hindi po masakit. At saka nakaupo lang din. Mga kaibigan, hindi po kayo hihiga, gagamitan po kayo ng ganitong machine. Yan, yan. Oo. At pagkatapos nakaupo lang po kayo, sandali rin lang. Tapos papatakan naman po kayo ng So ganito yung ginawa mo sa akin. Diba? Yes. Parte na ito. Ganyan yung forma, yes. Opo. Oo. Now, sometimes because of the lack of oxygen, nagkakaroon pa yung tinatawag na neovascular glaucoma. Yan, yung mga tao nagkaroon ng branch or central retinal vein occlusion. And when this happens, secondary neovascular glaucoma, post central retinal vein occlusion, it's really devastating because the patient usually will lose his eyesight. So in order to prevent, we do some tests and maneuvers. Sometimes we do yung tinatawag na pagka napansin namin nagka-new vessel formation, we have to inject anti-VEGFs. And we may do pan-retinal photocoagulation para maiwasan yung tinatawag na secondary neovascular glaucoma in patients with central retinal vein occlusion. So, Doc, kung may mga tanong pa sila sa iyo, saan ba sila pwedeng pumunta, Facebook page or mag-text, no? Pwede sila mag-message sa page namin, Dr. Noel Jose Laksamana. At sinasagot naman po namin yan. Or yung number ko po ay 0920-909-9937. Ito. Ulitin ko po yung number namin. Yan, po-post po mamaya yung number sa 0920-909-9937. Yan. Ito yung Facebook page ni Doc, oo. Noel Jose Laksamana. At Doc, available pa ba yung 50% off sa LASIK surgery? Oo naman, oo. Lalo na sa mga nagpupulis, gusto magtrabaho or what. We try to accommodate and extend. Okay. Doc, mag-break muna tayo, ha? Tapos mamaya, marami pa tayo mga pag-uusapan, lalo na yung mga pamamaga ng mata. Yes. Oo. So, mga kaibigan, mag-break muna po. Babalik ang radyo. Klinikas.